sakripisyo ng kapitan. Sa liblib na bayan ng Santo Guillermo, malayo sa kabihasnan, namumuno ang respetadong hepe ng pulis, si Kapitan Darius Cruz. Mahigpit ang kanyang kamay sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaya't maraming takot sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na imahe, nakatago ang isang madilim na lihim, isang lihim na puno ng dugo at sumpa. Sa loob ng 3 taon, unti-unting naglaho ang mga bata sa bayan. Karaniwang gabi sila nawawala at walang bakas kung saan sila napupunta. Ang mga magulang ay laging nagmamakaawa sa pulisya para hanapin ang kanilang mga anak, pero palaging pareho ang sagot ni Kapitan Darius, "Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Huwag kayong mag-alala." Ngunit walang bata ang bumalik. At bawat pagkawala ay tila lalo pang nagpapalakas sa kontrol ni Kapitan Darius sa bayan. Ang kanyang yaman ay biglang dumami. Ang kanyang katawan, na dati pinapagod ng edad, ay muling naging malakas. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa bukid, narinig ni Ben, isang mangingisda, ang mga sigaw mula sa gubat malapit sa lumang simbahan. Hindi ito sigaw ng isang hayop, ito'y sigaw ng isang bata. Agad siyang tumakbo upang maghanap ng tulong. Ngunit sa baryo, nang sabihin niya ito sa mga tao, binulungan siya ng mga matatanda, "Tumahimik ka. Huwag mong sabihin ito sa iba. Mapapahamak ka." Hindi makapaniwala si Ben sa kanilang takot. Kaya't kinaumagahan, pumunta siya sa estasyon ng pulis upang magsumbong kay Kapitan Darius. Ngunit imbis na makinig, malamig na sinabi ng kapitan, "Ben, ang mga ganitong kwento ay nagdudulot lang ng gulo. Huwag mo nang ulitin yan." Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong tumindi ang bulong-bulungan sa baryo. Ang mga matatanda ay may iniinatang kwento, isang kwento tungkol sa puno ng kadiliman sa gitna ng gubat. Sinasabi nilang tuwing kabilugan ng buwan, ang puno ay nagiging altar ng sakripisyo, at doon ay dinadala ang mga bata upang ialay sa isang nilalang na tinatawag nilang diwata ng dugo. Si Kapitan Darius ang umano'y tagapamagitan sa nilalang na ito. Sa bawat bata na iaalay, binibigyan siya ng diwata ng dugo ng kapangyarihan, kayamanan, at lakas. Hindi natakot si Ben sa mga babala. Alam niyang may nangyayaring masama, kaya't nagdesisyon siyang mag-imbestiga mag-isa. Tuwing gabi, nagtatago siya sa gubat at pinapanood ang simbahan. Isang gabi, sa kabilugan ng buwan, nakita niya si Kapitan Darius at ang kanyang mga tauhan. May dala silang sako na tila gumagalaw. Agad na sinundan ni Ben ang mga ito hanggang sa makarating sa isang malaking puno. Doon, nakita niya ang kanyang pinakamasamang bangungot. Binuksan nila ang sako at naroon ang isang batang umiiyak. Ang kapitan, hawak ang isang itak, ay nagsimulang magdasal sa harap ng puno. "O diwata ng dugo, tanggapin mo ang alay na ito. Bigyan mo ako ng mas matagal na kapangyarihan." Sa kanyang pagkabigla, napabagsak ni Ben ang hawak niyang kahoy. Napatingin ang grupo sa direksyon niya. "Sino yan?" sigaw ng kapitan. Agad tumakbo si Ben, ngunit mabilis din siyang hinabol ng mga tauhan ni Kapitan Darius. Ang gubat ay tila buhay, gumagalaw ang mga anino, at parang mas lumalapit ang mga ugat ng puno upang pigilan siya. Sa kabutihang palad, nakarating siya sa baryo at isinumbong ang nakita sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, dumating si Kapitan Darius kasama ang kanyang tauhan. "Sinumaling si Ben," sigaw ng kapitan. "Nais niyang sirain ang kapayapaan ng ating bayan." Ang mga tao, sa takot kay Darius, ay nanahimik. Si Ben ay hinuli at ikinulong, ngunit hindi niya tinigilan ang pagsigaw, "Kayo na ang susunod. Ang mga anak niyo ang susunod." Ilang araw pagkatapos makulong si Ben, muli na namang may nawala na bata sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, isang ina ang sumunod sa mga pulis na nagdala sa bata. Palihim niyang nakita ang puno at ang ritual. Sa galit at takot, bumalik siya sa baryo at nagsabi sa mga tao. Sa pagkakataong ito, nagkaisa ang mga tao laban kay Kapitan Darius. Sa armadong galit, pinuntahan nila ang puno upang pigilan ang ritual. Nadatnan nila si Kapitan Darius sa gitna ng ritual, hawak ang itak habang ang bata ay nakatali sa harap ng puno. Ang mga tao, armado ng itak at mga sulo, ay sumugod. Ngunit bago pa man nila magapi si Darius, ang puno ay biglang gumalaw. Mula sa mga ugat nito ay lumabas ang isang nilalang, ang diwata ng dugo. Ang katawan nito ay hugis tao, ngunit puno ng sugat at dugo, at ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. "Wala kayong karapatang sirain ang aking kasunduan," sigaw ng nilalang. Nagkaroon ng labanan, ngunit isa-isang hinigop ng puno ang mga tauhan ni Darius.
Sa huli, si Kapitan Darius mismo ang isinakripisyo ng diwata ng dugo, sapagkat binalewala niya ang kasunduan sa pagpayag niyang masaksihan ito ng mga tao. Ang puno ay muling nanahimik, ngunit naiwan ang mga tao na takot at walang kibo. Walang nakakaalam kung totoo ba ang lahat ng nangyari o kung ito'y isang panaginip lamang. Ngunit mula noon, walang sinuman ang naglakas loob na pumasok sa gubat ng Santo Guillermo, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. At sa tuwing nawawala ang buwan sa gabi, naririnig ng mga tao ang mahihinang bulong mula sa gubat. Huwag ninyong kalimutan, may nagmamasid sa inyo. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwentong katulad nito. Ano ang opinyon niyo tungkol kay Kapitan Darius at sa madilim na lihim ng Santo Guillermo? I-share niyo ang inyong mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood at ingat sa gubat!